Malungkot na nga siya sa totoo lang. Pero ngayon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil nalaman niyang okay ang anak niya at ang lola niya, kasama si Mang Agosto. And she wanted me to give you something. Nito pa sa kanya. Ano raw po? Nakatangan na tanong ni Kiana kay Aher. Pero bigla na lang itong yumukod at hinalikan siya sa pisngi. Hala siya. Agad siyang napaatras. Umiling siya at nakatulala sa mukha nito. She wanted me to send you that kiss. Don't be afraid. Napalunok na lang siya ng laway. Saka siya luminga sa paligid. Mabuti at busy ang lahat at wala sa kanilang atensyon. Liban kay Camilo na nakatingin sa kanila. Hindi siya makaapuhap ng salita. This man has literally kissed her. Gusto niyang mabwisit pero naalala niyang si Aher ay hindi tulad niyang ordinaryo. Para rito ay walang mali siyang mga ganon. Dahil sa mundo nito ay normal na lang ang pahalik-halik at yakap. She decided to nod. Salamat po sa pagbisita sa anak ko at sa lola. May iba pa ho ba? Nothing more. Pwede na ho ba akong bumalik sa mga kasama ko? Tumango ito kaya mabilis siyang tumalikod. Higit na higit niya ang paghinga, pero hindi siya nagpahalata. Noon niya napansin si Camilo na nakatingin, pero binaliwala na lang niya. Ano yun? Bulong sa kanya ni Yolo, nakangiti. Alin? She pretended she wasn't aware. Yung kiss? Bakit kanya hinalikan? Sabi raw ni Elora. Bali walang sagot niya, pero nakakaramdam ang dalaga ng kahihiyan. Baka iba na yun, uy. Hanito kaya napalabi siya sa kaibigan. Pangisi-ngisi ang mga ito sa kanya. Ang tsismoso nyo, hirap na sabi ni Kiana sa mga ito. May karibal na si Prof. Pabulong naman na sabi ni Marcos sa kanya. Isa ka pa, papairap na sagot niya. Ganda-ganda ng mare natin naka one-piece swimming suit. Ani naman ni Yolo. Haha, ani nga sabay irap. Inaasar na naman siya ng mga ito at wala na namang mapagbalingan kung hindi siya. Yun ang papel niya sa barkadahan talaga. Pwede naman talaga magka-crush si Sir Aher kay Kiana. Ganda-ganda ni Kiana natin. Pangaasar pa naman ni Ronnie sa kanya. Hindi na tuloy siya makatingin sa gawin ni Aher. Naiilang na siya. Na dati wala naman sa sistema niya. Tumigil nga kayo, nakakahiyang mga sinasabi niyo. Siyang may-ari ng kumpanya na target nating pasukin tapos ibibiro-biro niyo sa tulad ko lang? Ani naman niya sabay iling. Apa ka nega? Ani naman ni Sexto, sabay kurot sa mga pisngi niya. Aray ko! Ngiwi niya pero pinagtatawanan siya ng mga ito. Okay, maganda na tayo. First group, get ready now guys. Sabi ni Mr. Pascual, kaya naman inayos na niyang sarili. Nakahanda ng wrap na kanilang gagamitin. Behind the table, Aher sat on a chair. Narito din si Camilo. Nakaupo at ang isa pang babae na hindi niya nakitang dumating. Pinaakyat sila sa itaas. Hinati sila sa 3 grupo. At silang mauuna dahil ang mga nasa last letters daw muna ng alphabet ang uunahin. Napaantanda ng krus si Kiana. For Elora, she has to pass this training. Yun ang kanyang nasa isip. Muli siyang napatingin sa mesa ng mga taong masasabi niyang spectators. Aher was talking to the woman beside him, but he was looking at her. Tama ba? Nakatingin ba ito sa kanya? Ngumiti iyon kaya nakumpirma niyang nasa kanya nga nakangiti. Wala siyang nagawa kung hindi ang ngumiti pabalik. Binawi ni Kiana ang mga mata kapag kuwan at nag-focus. Bakit ba siya naaapektuhan? Si Camilo ang crush niya dati pa, pero hindi naman siya nagkaganito. Para siyang apektado kay Aher. Siguro dahil iyon talagang pinaka-boss sa lahat. At ramdam niya na malaki ang expectation nito sa kanya. It puts pressure to her shoulders. But that's life. Kasama yun sa pagiging estudyante at scholar. Talagang dapat ay gawin niya ang lahat para makaangat. Yun na lang ang magiging sukli niya sa mga taong walang sawang tumutulong sa kanya. Kahit na wala naman siyang isusukli sa huli dahil mahirap lang siya. Only that. Ang maisusukli niya ay ang pagmamahal sa kanyang tiya at lola. Habang kay Don Benedicto naman at Aher ay walang kamatayan na utang na loob niya at respeto. Aher sighed. Para siyang may mina ng vibrator sa loob ng kanyang bulsa. Wala iyong humpay sa paggalaw. Nakatunganga pa naman siya sa grupo ni Kiana dahil inihulog na ng mga iyon ang wrap sa pool. She was operating it. Kakatapos lang ng dalaga na mag-inflate.
Napapangiti siya sa mga kilos nito na kahit babae at mahinhin ay hindi magpapahuli sa mga lalaki. She jumped. Ganon din naman ang smartphone niya na parang gusto nang tumalon papalabas sa kanyang bulsa. Sino bang walang hiyang tawag ng tawag sa kanya? He was enjoying his moment here. Nagre-relax siya. Hinugot niyang smartphone at tiningnan ang tumatawag. Si Olive. Bumuntong hininga siya. Naramdaman ni Aher na nakatingin sa kanyang katabi niyang babae. Dati itong estudyante ni Lex at ilang beses nang nagbarko. Inimbitahan ito ng pinsan niya dahil magkaibigan ng dalawa. Kanina pa niya ramdam ang interes nito sa kanya. Pero hindi naman niya pinagtutuunan ng pansin. Not because he had already broken up with Abba. He jumped to his bed with a new woman. "Are you okay? You look upset." "I'm okay," he replied and canceled the call. Ipinag-open niya ang chat head at nag-compose ng message. "I'm quite busy, Olive," he replied, but the woman immediately typed back, "How busy compared to my ate?" "What do you mean?" "She's wasted." Nagagalit na si Dad dahil hindi na siya pumasok since yesterday for her afternoon class. Parati siyang naglalasing at ikaw lang naman ang dahilan. "Wait, bakit akong sinisisi mo?" "Come on, Ahar. Alam natin kung gaano ka kababaero noon, pero tinanggap ka ni ate. How dare you turn her down now? She's becoming suicidal. Aren't you even aware?" Dami. Nabwisit siya sa mga sinabi ni Olive. Ano naman ang pakialam niya at bakit siyang sisisihin? Parehas lang naman silang involved sa sitwasyon. "Are you coming or not? Dad is mad and he wanted to talk to you." Nahigit niya ang paghinga at muling tumingin sa mga estudyante na nasa swimming pool. Kagabi lang siya lumipad papuntang Cagayan. Mabalik na naman ba siya dahil lang sa ang ex-girlfriend niya ay naglalasing at wala sa katinuan? Aher parked his car in front of the gate. Wala siyang kangiti-ngiti sa pagbaba sa sasakyan. Hindi siya lumipad pabalik para makipag-ayos dahil lang nagre-rebelde ang ex niya. Naroon siya para linawin ang estado nila at harapin ang ama ni Ava. Dahil parang lumalabas na siyang may kasalanan sa nangyari. Tahimik nga lang siyang nakipag-break. Ngayon ay hindi pala tahimik si Ava at ang pamilya. Kahit si Olive ay nakisali na. Pumasok siya sa loob ng bakuran nang agad siyang ipagbukas ng kasambahay ng gate. Natanaw niya kaagad si Judge Frederick. Hawak ang pipa nito. Nakatingin sa kanyang lalaki at hindi niya pinansin ang inis na nakita niya sa mukha ng matanda. "Good afternoon, Tito Fred." He still greeted the old man, but he never greeted him back. "What did you do to my daughter, Aher? I don't feel glad about it. Sinasayang niya ang buhay niya. Sinasabi ko sa'yo na mananagot ka sa oras na may masamang mangyari kay Aba." "Pardon me, Tito Fred. Ano naman ang kasalanan ko kung ginugusto ni Aba na sirain ang buhay niya? We just broke up. We were both involved but I didn't choose to waste my life." "Ha?" Galit na sagot nito. "It was because you were the one who broke up with her. So you would never really waste your life. How dare you, Aher?" Naiinis niyang kinontrol ang sarili. Anong palagay nito? Napakabait ng anak nito para sambahin niya? Alam naman niyang walang perpektong babae sa mundo. Hindi naman siya naghahanap ng perpekto. Pero at least man lang sana ay maging mabuti si Aba sa kanya. Dahil wala naman siyang ibang pwedeng makatuwang. Iyon lang. "I suggest you must not judge my decision. Hindi naman kayo involved sa naging relasyon namin ni Aba, Tito Fred. Kami lang ni Aba ang nakakaalam ng relasyon namin." He justified. Hindi ko mo dati itong judge ay pwede na itong manghimasok at siya'y husgahan. "Natural makikialam ako. Kasi napapasama ang anak ko. Nangihinayang ako sa kanya. Don't you think about it? She's not an ordinary woman or student. I didn't raise her to see her like this just because of a man. Fix her!" Galit na utos nito sa kanya pero umiling siya. Sinarili niya yon saka siya humakbang papasok sa loob ng kabahayan ng mga De La Peña. Hindi naman siya natatakot dahil nariyan naman ang mga tauhan niya, nakabantay. Sa salay na abutan niya si Olive na nagmamarites. Nakatingin sa kanyang babae, tapos ay inirapan siya. "Parehas lang kayo ni Lucas, alam mo yun?" Gigil na bulong nito sa kanya. "Tigilan mo ko, Olive. You're not funny. And what do you want me to do? Endure? Your sister is being so disrespectful. Kung makapagsalita kay parang alam mong nangyari sa relasyon namin." "O di nga ba't ng babae ka kaya si ate nagparitoke?" "What?" Inis na tanong niya, saka siya umiling at pumanhik. "Hindi ko na alam sa inyo, magkapatid nga kayo." Alam niyang hindi naman tunay na magkapatid sina Aba at Olive.
Pero magkasing ugali na rin talaga ang dalawa. Magkakampi ang mga ito sa lahat, kaya ano pa bang aasahan niya? Kahit nang walang malay niyang pinsan na si Lucas ay nadadamay pa. Dapat paglabas mo sa kwarto ni ate magkaayos na kayo. There's no way you can fix this, other than by being together again. In my ass, aniya sa isip. Hindi na siya babalik sa iniluwanan niya. Para ano pa? Para mas lalo niyang pahirapan ang sarili niya? Tinapos na nga niya para mawalan siya ng sakit ng ulo. Tapos kukunin na naman niya ang bato at ipupukpok ulit sa ulo niya. Dumiretso siya sa kwarto ni Aba. Not because his here means he wants her back. Ate, tawag ni Olive sa kapatid matapos na kumatok sa pinto. Sinubukan itong itulak ang pinto pero nakalak iyon. Ate, tawag nitong muli pero walang sagot. Tumingin ito sa kanya at casual lang naman siyang nakapamulsa. Naghihintay na bumukas ang pintuan. Ate, tawag muli ni Olive pero sa pagkakataon na ito'y mas malakas na ang pag-alog nito. Yaya, susi! Nakita niyang nervyos sa mukha ni Olive. Maging ang katulong ay nagmamadali na kinuhang duplicate key ng pinto. Siya ang nagbukas nun at agad niyang itinulak ang pinto. Tumambad sa mga mata niya ang katawan ni Aba na nakahandusay sa sahig. Hawak pa nitong bote ng alak, tapos ay may mga pills ito sa kamay. May mga tabletas din na nagkalat sa sahig. Ate! Tili ni Olive, saka mabilis na lumapit sa kapatid. Dad! Dad! Umiiyak na dagdag pa nito. Siya naman ay walang imik na nilapitan si Aba. Agad niyang binuhat ang babae para ilabas ng bahay at dalhin sa ospital. Walang nagawa si Olive habang umiiyak. Sumunod ka agad iyon sa kanya. Habang ang matandang si Frederick naman ay papaakyat. What happened? Bulalas ng lalaki habang nalalaki ang mga mata. Nag-overdose siya sa pills, Olive said while sobbing. Sinasabi ko na. Galit na bulyaw ni Frederick habang nakatingin sa kanya pero hindi niya pinansin ang lalaki. Dumiretso siya sa sasakyan na malapit at isinakay si Ava. Nariyan naman kaagad ang tauhan ni Frederick. Iniabot sa kanyang susi. He hopped inside the car and so as Olive. Dad, sumunod ka! Olive commanded the old man. Mabilis na nagmaneho si Aher papaalis. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. He was quite nervous, but he is not guilty of it. Wala naman siyang kasalanan. Ito ang pinili ni Aba na gawin. Sa halip na mag-move on. Ang pangit. Parang siyang lumalabas na masama at itong biktima. Habang ito naman na nagtulak sa kanya na gawin ng makipaghiwalay. Masama na ba ngayon na iwan ng taong hindi naman siya dinadamayan sa buhay? This is your fault! Olive yelled at him. Nakaupo ang babae sa passenger side. Umiiyak. Makukulong ka kapag nawala si ate. Buong buhay mo'y makukonsensya ka. Shut up! Gigil na putol ng binata rito. Bakit ako makukulong? Sabihin mo nga. You're such a crazy brat. Akong sinisisi nyo habang hindi nyo alam ang ugali ng kapatid mo. Tigilan mo ako, Olive. Dahil itatabi ko ang kotse at bahala kayo sa buhay nyo. Maluha-luha si Aher sa inis. Why is this damn thing happening to him? Ito siguro ang karma sa lahat ng nagawa niyang mali noon. Kaya ngayon ay nagkakaletse-letse ang buhay niya. Why? Because this is your fault. Aminin mo man o hindi. Dapat ay pinagsecure mo ang feelings ni ate. At para hindi siya naging selosa. You were so easy. You never paid attention to her feelings. Galit na din nasagot ni Olive sa kanya. Kaya natahimik siya. Natahimik siya hindi dahil aminado siya roon. Pero dahil iniisip niya kung nagkulang nga ba siya. Hindi. Hindi siya nagkulang. He did his best to prove to Aba that he had no other woman. Hindi ako nagkulang. Mahinang sagot niya kay Olive. So, kasalanan ni ate? Masama ang tingin na tanong ni Olive sa kanya. Kaya nilingon niya ito. Will you don't stop blaming me? Instead of doing that, bakit hindi ka magdasal na sana hindi mapano ang ate mo? Hindi nakaimik ang babae, kaya naman itinuon ni Aher ang atensyon sa daan. Mas binilisan niyang pagmamaneho, hindi na tuloy niya alam ang gagawin. Kapag magpatuloy si Aba sa ganitong gawain, ay hindi niya alam kung ano pa ba ang dapat. Hindi naman siya pwedeng pagpakulong sa relasyon nila kahit na nakakalaso na. Pero hindi rin naman niya maaatim na pabayaan ito na tuluyang sirain ang buhay ng dahil sa kanya. Olive looked back. Nasa loob ng sasakyan si Aba, nakahiga at walang malay. Parang lango ito sa alak. Matagal siya roon na tumitig hanggang sa magmulat iyon ng isang mata. Nakatingin sa kanya. Kaya agad siyang tumingin kay Aher dahil baka mapansin nun ang ginagawa nilang magkapatid. Halos pandilatan niya si Aba.
Pero ngumisi lang ang babae. Saka nag-thumbs up sa kanya. Tapos ay pumikit na. Anong nangyayari? Plano na ito ni Aba kagabi pa. May katotohanan naman ang paglalasing ng babae. Pero ang suicide ay hindi totoo. Naabutan niya ito na galit at umiiyak. Masyado itong desperada na makuha ulit si Aher. Dahil nakipaghiwalay na raw ng tuluyan ng lalaki. Kinontra siya nito na magpapanggap itong suicidal. Pumayag naman siya kaagad syempre. Sino ba si Aher at sino ba si Aba? Aba is her sister. Malaking perang ibinayad nito sa doktor na mag-a-assist sa kanila. Which is sa ospital na pinapasukan niya. Kamag-anak din nila ang doktor. Wala rin naman iyong takot dahil record lang naman ang gagawin nun. Ganun lang kasimple. Pero ang lahat ng kahilingan ay may kapalit na halaga. Money works. Mas higit pa naman na makukuha ni Aba sa oras na makasal ito kay Aher. Her sister doesn't mind about prenup. Sa oras daw na makasal ang dalawa, ay isesecure ng kapatid niya ang buhay nila. Napakagaling siguro ng kanyang acting. Kahit ang dad nila ay nag-aalala ng sobra. Wala naman iyong sakit sa puso kaya malakas ang loob ni Aba na gawin ang mga bagay na ganito para makuha ang gusto. Napakalaking kawalan nga naman ni Aher. Aher is close to perfect. Napakagwapo ng lalaki at napakayaman. Wala nang hahanapin pa ang babae rito kung ganung aspeto ang pag-uusapan. Mabuti na lang at patay na ang anak ni Aher kay Kiana. At nabulok na rin sigurong maglola na yun kung saang lupalop ng mundo. Dahil kung hindi, malaking sakit ng ulo para sa ate Aba niya ngayon. Mabuti na lang din at makapangyarihan ng pamilya nila. Kaya walang nagawa si Kiana at ang lola nun nang tanggihan niyang pagiging magkakilala nilang dalawa. Iisa naman sa mga kaibigan niyang parang nakonsensya. Si Eva. Binantaan lang yun ng daddy niya na nasa oras na lumabas ang totoo. Makukulong iyon. Natakot si Eva kaya pinanatiling sarado ang bibig. Inalam pa niya kung totoong patay na ang bata. Nagtanong-tanong siya sa ospital at nakumpirma niya sa usap-usapan na may buntis na ipinasok at nakunan. It was a very painful thing for her to be glad about. But mas mabuti na rin yan para tahimik na ang lahat. Hindi rin naman niya gusto na maagaw ni Kiana si Aher sa atin niya noon. Kaya bakit niya ipagtatapat na si Aher ang nakabuntis? Isa pa malaki ang magiging parte niya kung magkakasuhan. Pinayuhan siya ng daddy niya na isara ang bibig para wala siyang maging problema. At wala nga. Makamatay na duro ang inabot ni Aher nang dumating sa ospital si Frederick. I will sue you for this. My daughter is on the brink of death because of you. Halos mamutok ang mga litid ng matanda dahil sa galit. Hindi siya umimik, pero hindi naman siya natatakot. Wala naman siyang kasalanan. Balikan mo siya para itigil niya ito. Uminit ang ulo niya. Doon na siya hindi nakapagtimpi. Damn, he was once a lord. A bad one. Siya ang nag-uutos at hindi siya ang inuutusan. Presidente siya ngayon ng bilyong halaga ng kumpanya. At hindi siya ang inuutusan. Bakit ngayon ay oobligahin siya ni Frederick na balikan si Aba? Dahil ang suicidal ang babae? What Aba must do is to accept that everything is over, Tito Fred. Malumanay na sagot niya na parang lalong nagpainit sa ulo ng matandang lalaki. Over? Sa puntong ito ay ganyan pang naisasagot mo sa akin, Aher. Anong mahirap sa pagbalik sa anak ko kapalit ng buhay niya? Everything, he replied. Nakita niyang tila pulang-pula na ang mukha nito sa galit. Hindi niyo ako mapipilit sa gusto niyo dahil may buhay din ako. I manage my own life and Aba does the same. You're such a dick. Naging presidente ka lang ay kala mo kung sino ka na. You just dropped my daughter like a hot potato after everything. This is not about being a president or what, Tito Fred. No matter what happens, my decision is final and I will stick to it. I just hope that Aba is okay. Agad niya nilagpasan ng lalaking hindi na nakuha pang magsalita. Si Olive naman ay nakatanga nang lumabas iyon sa isang pinto. She's awake! Bulalas nito kaya natingnan niya. I'm glad she is. Matabang na sagot niya. Hindi mo siya tiningnan? Dismayado nitong tanong sa kanya. Sa nangyayari at mga sinabi niyo sa akin, I think it's better for me not to see her. What? Olive snapped and sighed with so much disgust. Parang wala ka talagang pakialam kay ate. Think what you want to think. Of course you will stand by her side. Because she's your sister. Even if you know nothing. Or you know something but you keep on choosing to be blind. Olive, I thought I could come to talk to her and tell her to fix herself. But with the pressure you keep on putting on my shoulders, I better go. Just eye her. So she will never have the chance to do things like this again.
Iyon lamang ang mga iniwan na salita ni Aher bago siya naglakad sa pasilyo para umalis na. Salamat na lang at gising na si Aba. Tapos na siya sa pag-tolerate sa ugali nun. Panahon na rin para makita na ng mga sariling pagkakamali. Aba is no longer a baby, even if her attitude is not. Ang baby kasi nakakatuwa kahit makulit dahil wala pang matinong pag-iisip. Si Aba naman ay nag-aaral na ng abogasya, pero parang ang isip at pag-uugali ay iba. Gustuhin man niyang makonsensya at maawa, iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi naman mawawala ang awa niya, pero hanggang doon na lang yon.